Sige, nasa linya na po natin ang spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Management Office hinggil po sa preparasyon para sa bagyong Opong. Nasa linya po natin si Miss Peachy De Leon. Miss Peachy. Ma'am Peach, good afternoon. Good afternoon po, Sir Willie and Mama Ann. Mga 2 to 3 hours daw may darating na ho tayong bisita, si Opong. Paano ho ba yung preparasyon ginagawa ngayon dyan sa Quezon City? Well, actually, as early as yesterday po, naka-preposition na po ang mga DRRMO assets namin in all districts po. Kasama po ang mga personnel on standby na po since yesterday pa. And yesterday po, nag-preemptive evacuation na rin po kami. So medyo marami na rin po ang nasa evacuation centers po. Saan-saang lugar yan, Saan lugar po Ma'am yun? Peach? Okay, medyo marami po yun. Basta all over Mga Quezon City po. barangay. Okay. Sa District 1 po, mayroong Barangay Katipunan, Barangay Pag-asa, San Antonio, Damayan, Santa Cruz, Masambong, and Del Monte po. Tapos, kasama rin po ang Balingasa, Project 6. Tapos sa District 2 po, Bagong Silangan, Payatas, and then District 3 po, Bagong Buhay, Quirino Tubi, District 4 po, Doña Imelda, Pinagkaisahan, San Vicente, and then we have also Tatalon, Old Araneta Avenue. Inyahan, Rojas, and then District 5 po, Santa Monica, Santa Lucia, Bagbag, and Gulod po. And then last district po, we have Sauyo, Apolonio Samson, Culyat, Kalusugan, and Fairview. Barangay Katipunan, ha? Di ba? Nung nagulat tayo nung nakaraang mga pagbaha. Dahil kahit ang Ateneo at Miriam College, bakit po ba sila laging nakakasama sa preemptive evacuation? Binibase po kasi namin yan from the last two previous na pagbugso po ng ulan. So sila po yung na baha. Kaya sa kanila po namin binase dahil flood-prone areas din po sila. Kaya sila yung prioritize po for preemptive evacuation. So paano yan? Each time na mayroong papasok na malakas na bagyo, palaging gano'n na magiging fate itong ating mga kababayan? Actually, naman po medyo nasanay na po yung mga Q-citizens, but then depende po yan, ang Quezon City government naman po ginagawa po ang lahat para po maiwasan na hindi na sila mabaha ulit. And then alam din naman nila, in case na may evacuate po sila, well taken care of naman po sila sa evacuation center. Siguro sanay na sila. Hindi naman kanila nahihirapan pagdating sa preventive evacuation. Wala bang matigas ang ulo? Hindi naman po, kasi medyo alam naman po nila, saka alam nilang maaalagaan sila doon sa center. Tapos po, lahat naman po ng kailangan nila from going to the evacuation center, from transportation, manpower po, nandyan po, nakaalalay po ang Quezon City government. Ma'am Peachy, dati-dati kasi nung nasa field pa kami, kami ni Namaan, ang kadalasan na sikat nung lagi na ini-evacuate o kaya yung laging binabaha, yung Talayan Village. Ngayon naman, parang mas dumadami yata sa Quezon City. Tsaka ano yun, Ma'am Peach, yung ikinagulat ninyo dahil dati namang hindi binabaha, tapos ngayon ay binaha? Actually po kasi, pag tinignan niyo po yung geography ng Quezon City, may 4 po na ilog na umiikot ay napapalibutan ng Quezon City. So ito po, pag tumataas po yan, hindi po maiwasan na nagiging catch basin po yung ibang areas na mga barangays po as time passed by. Kaya po, kaya kami po 24/7 nakamonitor din po sa mga waterways. Para po, kasi doon mag-uumpisa ang pagbaha po Nadadaanan din ba kayo ng mga tubig na nanggagaling sa Montalban, sa Parque de Sierra Madre? Montalban, Marikina River po, Tuliahan River, San Juan River, and Quirino River. Dumadaan lahat yan sa inyo? Opo, may mga dinadaanan po siyang mga low-lying areas ng mga barangays po. So nagko-contribute 'yon sa pagbaha do sa ilang mga lugar diyan sa mga binabanggit po ninyo. Kaya po sila talagang identified as flood-prone areas po. And meron na pong like sa Bagong Silangan po, meron na pong permanent evacuation center po na ginagawa. Plus kasama naman po 'yan sa drainage master plan po ni Mayor Joy Belmonte.
na nasa phase na po ngayon ng infra na po. Oo, Tapos na po yung study niya. So, infra na po ang next phase. Oo. Etong ikinatutuwa ko dito kasi dito sa Quezon City, Kuyang, may mga barangay talaga na sa evacuation centers, hindi lang tao ang nanunuluyan doon. Kumbaga, naglalagay din sila ng space para sa mga alagang hayop. Oo, di ba, Ma'am Peach? Oo, lahat ba yan ng barangay? O depende sa barangay sa QC? Ngayon po kasi sa mga evacuation centers po, ang Department of Health ay nandoon po ng Quezon City. Kasama rin po ang mga city vet. Kasi syempre pag na-evacuate yung ibang pamilya, kasama ang kanilang mga fur babies. Kaya meron po talaga kaming mga city vet din po na naka-duty para po maalagaan din ang mga kanilang mga alagang aso at pusa. And then meron din po sa mga evacuation center na parang space for children para po meron silang maiwasan din yung matroma sila dahil lalo na kung lumulusong sa baha, meron pong for children na pag-alaga sa kanila, and then meron din pong section for mental health po. Hindi na naman ngayon mabigat yung issue halimbawa ay sa health kasi minsan punong-puno yung mga evacuation centers, di ba? Mga sinisipon, inuubo, nagkakahawahan. No, hindi na gaanong problema ngayon yun. Hindi na po kasi nandun nga po yung City Health simula pa po kahapon. Kasama po silang naka-preposition sa mga areas, pati po mga gamot, even the doxycycline at pati po tetanus toxoid. Kasama po yan na naka-ready po for supply. Lalo na po sa mga first responders po. At naroon na rin lang yung ating mga city veterinarian. Pagkakataon na rin, para yung mga nadala pong mga fur babies ay ma-check up na rin, mabigyan ng bakuna sa anti-rabies. Kasama rin yun. Oo, kasama na rin. Sayang naman, nandun Ano po, we have to check on that kasi meron lang pong space para po sa mga fur babies na na-evacuate po, and then minomonitor, inaalagaan po sila. We have to check po kung merong anti-rabies. Kasi po, ang anti-rabies program naman po ng Quezon City, iniikot po yan sa mga barangay. Bumababa po talaga ang city vet in all barangays at nagbibigay po ng anti-rabies na sa mga rabies shots po sa mga aso at pusa. Oo. Yun, Ma'am Peach, panawagan na lang kasi yung iba baka nagtatampisaw na naman sa baha. Gumagawa ng content sa social media sa baha. Kumakanta, sumasayaw, no? Ng golden. Libre nga naman ng swimming pool, di ba? Oo. Mga ano yan 1 week or 2 weeks after nito, nako, lolobo na naman o dadami yung bilang ng mga ma-hospitalized. Ayan, kasi nagka-leptospirosis. Panawagan niyo po, Ma'am Peach. Panawagan po sa mga Q-citizens, pagka po bumabaha, pag sinabihan po kayo ng inyong ng barangay na magpi-preemptive evacuation na po tayo, sumunod po tayo dahil ang iniisip lang naman po ng pamahalaan ng Quezon City ay ang inyong safety. Dahil siyempre ang target parati po ni Mayor Joy is zero casualty po pag meron po mga disaster na ganito. So makinig po kayo sa inyong barangay at may mga flood markers naman po sa inyong mga areas. Pag nakita nyong tumataas na, ay kailangan na po talagang mag-evacuate at asahan nyo naman po na hindi kayo mapababayaan sa inside the center. At pag meron naman po kayong emergency, sabihin nyo rin po sa inyong barangay or magtumawag po kayo sa hotline po ng Quezon City, 122 lang po. Sapat naman po kasi alam natin naka-preposition, 'di ba, yung ating mga ayuda, mga pagkain, 'di ba, mga essential items mga pa. Assets po. Oo, Yes, kasama ba yan mga for kumot? rescue. Oo, kumot, ano ba yan, unan, 'di ba? Oo, na pwedeng magamit. Naka-preposition po lahat. Yes, oo. Tapos meron pa tayong, kasi may mga ready-to-eat meals eh. Oo. Oo, bukod ba dyan, nagluluto rin tayo ng sopas-sopas, di ba? Dapat lang. Kasi Hot meals po. hot meals po ang binibigay po ng SSDD po ng Quezon City Government. Yan. And clean water po. kasi dati-rati pag ganito mga panahon, tuwan-tuwa yung mga may pabrika ng sardinas eh. Lumalaki. Correct. Oo, ayan, maraming Ngayon salamat. napaltan, Oo. Maraming salamat, Ma'am Peachy De Leon, ang spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Management Office. Ingat po kayo. Thank you, Ma'am Pichi. Ingat din po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.